bago natin i-discuss o bago nyo nabasa yung module na to or chapter na to? Hindi pa. Ngayon pa lang. First time nyo pa lang siya na-encounter. Okay. Now, remember that just-in-time is an alternative, alternative inventory system. Okay? Hindi siya lahat ng company gumagamit, ano? Kasi meron na tayong ginagamit, yung tinatawag na traditional way. Okay, yung the usual na ginawa natin ng mga before. Traditional 'yon. Okay? Yung diniscuss ko sa inyo, yung mga pinag-aralan natin from chapter 1 to 4 hanggang ma-discuss natin yung process costing. Okay? Puro traditional 'yon. Ngayon, i-introduce lang sa inyo is another alternative method of inventory system. Okay? So, ang tawag nga dito ay just-in-time. So, pwede po bang pabasa ng meaning ng just-in-time? Pabasa naman po, Miss. Okay, yes. JC, go ahead. What is just-in-time? The just-in-time JIT inventory system is a management strategy that aligns raw material orders from suppliers directly with production schedules. Companies employ this inventory strategy to increase efficiency and decrease waste by receiving goods only as they need them for the production process, which reduces inventory costs. This method requires producers to forecast demand accurately. Thank you. Now, yung traditional class, di ba, ganito yung magiging natin, ano? So, before, yung ginagawa natin, pagka, kunwari manufacturer tayo, kunwari na lang pagkain, may karinderya tayo. Okay? So, hindi pa gagawin natin, bibili tayo ng maraming raw materials. Diba? Isda, for example, kung ang tinitinda mo ay, yun nga, bago, may karinderya ka or turo-turo or something. So, putahin mo isda, baboy, manok, like that. So, bibili ka ng isda, bibili ka ng manok, bibili ka ng baboy, gulay, then i-stock mo siya. Ilalagay mo siya, for example, sa freezer. Okay, and then pagka magluluto ka na, kukunin mo na lang sa ref or sa stock room kung ano ba. And then, kukuha ka na lang doon, babawas ka, and then lulutuin mo. Or kaya naman, dadalhin mo sa production process. So, do you follow? Yun yung traditional, tama? Now, yung just-in-time class, ang idea niya is pagkakailangan mo, okay, doon ka palang bibili. Or yung order mo, doon palang darating. So, for example, magluluto ka ngayon ng 5 putahe. Kasi nga bubukas ka ng kantin. Kasi for example, Monday today. Okay. May klase. So ngayon, magluluto ka ng 5 putahe ng ulam. So ang gagawin mo, or either o-order ka doon sa mga supplier mo, o bibili ka. Ngayon ka palang bibili, hindi ba? So ngayon ka bibili, or ngayon darating yung order mo. Umorder ka, for example, kaninang madaling araw, or sabihin natin kahapon, and then ngayong araw darating siya or morning. Dapat sakto na morning, dumating yon dahil morning ka magluluto. Okay? So pagdating noon, noong mga in-order mo o din-deliver sa'yo, sabay luto ka na. Okay? So that is the idea nung just in time. So kung naman yan ay for example, ano tawag dito? If you are manufacturing naman ng mga furniture, for example, so hindi ba, order ka ng mga, ang raw materials mo, bakal at saka kahoy. So depende yan. Siyempre, di ba sabi nga dapat nagfo-forecast ka na. Okay? So dapat alam mo kung ilan yung i-manufacture mo. Kunwari, 10 silya, 10 table. Okay, so alam mo kung ilan yung kailangan mo na kahoy, ilan yung kailangan mo na bakal. Tapos, pag umorder ka sa supplier, sakto lang dapat. Tapos alam mo dapat yung delivery time. So for example, 1 day o 2 days yung delivery time.
Okay, dapat kailan ka pa umorder? So kung Monday dapat i-deliver, dapat nung Saturday umorder ka na para sakto pagdating ng Monday darating siya. Kaya pagdating nung delivery, nung kahoy, nung bakal, diretso na kaagad sa production process. In short, wala kang stock o kung meron man, konting-konti lang or saktong-sakto lang. Do you follow, class? The idea ng just in time. Okay. Kaya tinawag na just in time. Parang pag dumating, okay, sabay diretso sa production process. Okay? Yung kasing traditional, ang tawag doon, just in case. Okay, yun yung parang nickname sa kanya. Because, just in case, marami kang stock anytime, kuha ka na lang ng kuha doon sa warehouse mo. O kaya naman, yun nga sa rep mo, kuha ka na lang ng kuha. Kasi marami kang stock. Kasi just in case na walang delivery o hindi ka naka-order, meron kang kukunin sa warehouse o sa rep mo. Okay? So, yun po yung idea ng just-in-time. Okay. Now, how does JIT work? Okay, pabasa naman po the first one, Miss Abigail. Hello, Miss Abigail. How does JIT work? Miss Abigail Obina. Wala. What happened? Okay. What about Carl? Daniel? Carl? Pabasa naman po. How does JIT inventory work? Just-in-time inventory systems function through meticulous planning and coordination across the entire supply chain to minimize inventory cost and maximize efficiency. This method of inventory control focuses on managing inventory levels to meet current demand without topping all the excess stock. Thank you. And the first one is what? Christian, Ivan, the first one. Demand forecasting. GAT system necessitate precise demand forecasting to schedule orders for components just in time for production, reducing excess inventory and storage cost. Thank you. So, ganito po yung idea, no? So, ibig sabihin, para mag-work po yung JIT, dapat makapag-forecast ka ng demand. Okay? Na tama at least, ano? Paano po yun? Now, kasi nga po, the idea sa just-in-time, hindi ka ma-manufacture ng marami. Okay? Depende, yung ima-manufacture mo po is depende lamang sa demand. For example, kunwari nga, nabanggit ko kanina, ay canteen ka or ano ba tawag doon? Yung kanina sinabi ko? Kainan. Yes. So, canteen sa school, for example. Now, di ba usually, inaano mo yung dami nung lulutuin mo sa dami ng bibili. So, nagpo-forecast ka, ilang putahe yung iluluto ko? Ilan kaya yung bibili sa akin? Okay, ilan kaya yung papasok? Okay, ng mga estudyante. So, hindi ka magluluto ng sobrang dami na putahe na baka matira lang. Okay? Like di ba pagka minsan ang ginagawa nga nung mapapansin nyo dun sa mga nagtitinda sa school, pagka alam nila na may mga activity o walang masyadong estudyante, ano ginagawa nila? Konti lang yung putahe na luluto nila. For example, 5, gagawin lang nilang 2. O kaya naman minsan hindi sila nagtitinda because alam nila na walang masyadong estudyante. Okay? Katulad nung last time, na last 1 week tayong may sports fest. So hindi sila nagtinda kasi alam nila walang estudyante papasok.
'di ba? Kasi wala tayo sa main. Okay, ando doon tayo lahat sa gym. So hindi sila magluluto, okay, ng mga ulam. Okay, similar doon sa mga manufacturer class. So inaalam na nila kung ilan yung mga bibili, okay, yung demand for their product. So yun lamang yung ima-manufacture nila para kung konti lang yung hindi mabebenta. Okay? So do you follow that? Nasundan po. Nasundan, do you get the idea? Yes po. So next po is the other one. The next one, Miss... Sino ba? Sumunod. Chrislyn. Pwede pong pabasa. Anong sumunod? Supplier integration. Close relationship with reliable suppliers ensure timely delivery. Minimize delays and maintain production flow. Okay, thank you. So, yung sumunod daw na para mag-work yung in JIT is kailangan natin ng supplier integration. So, talagang, sabi nga, the whole supply chain, okay, dapat ay may plan, sabi nga, may coordination. So, dapat meron tayong kakausapin na supplier, sabi nga dito, reliable, mapagkakatiwalaan na supplier. That's why we need to have a close relationship with them. Bakit? Kasi class, sila yung inaasahan natin na magdi-deliver sa atin ng mga raw materials natin. At pag hindi sila nag-deliver, what will happen to us? Remember, di ba? Sabi natin kanina na yung JIT, from the delivery, from the supplier, pagdating sa atin, diretso na kaagad sa production. So in short, wala tayong masyadong stock, o konti lang. Okay? Kung meron man, konti lang. So pagka hindi dumating yon, yung inaantay natin na delivery ng raw materials, wala tayong production o mas stop ang production natin. Okay. Have you heard of yung nangyari sa Jollibee before? Yung hindi yung sa yung chicken, tawag to? Towel. Hindi 'yon. Pero familiar kayo doon sa towel. Fried towel. Crispy towel, parang gano'n. Or something. Oh, okay. So, pero may isa pang nangyari, yung ang tawag naman nila ay chicken sad. Narinig niyo na 'yon? Yung chicken sad, class. Hindi chicken joy. Hello, class? Hindi po. Hindi niya pa nadinig yun. Matagal na rin yun. Ang nangyari doon, class, ay maraming umu-order ng Chicken Joy kay Jollibee. Kaya lang, wala silang maibigay because of walang na-deliver na chicken. Or kung di man, hindi ko alam kung sa lahat, sa buong Pilipinas ito, o may mga selected lang na branches ng Jollibee. Kasi nga, nagka-problem sa logistics sa pagde-deliver ng kanilang chicken. That's why yung demand, 'di ba, hindi nila ma-fulfill dahil nga kulang, okay, or walang delivery ng chicken. Kaya tinawag na chicken sad. Okay? So ganun po yung mangyayari, pagka walang dumating na delivery sa atin, wala tayong maibibigay sa customer. Okay? Kasi nga tamang-tama lang yung stock natin or kung ano lang yung in-order natin sa supplier na inaasahan natin na darating, yun lang din yung ating ibebenta. Okay? So next po is third one. Pabasa naman po. Adrian. Production scheduling must align perfectly with inventory delivery to maintain minimal stock levels and efficiently meet production demands.
Okay, thank you. Now, yung production scheduling, syempre, mahalaga din kasi nga, connected dito, no? Ang tawag nga dito yung tinatawag na supply chain. Diba? Syempre, from the supplier, pagdating sa atin, dapat may schedule tayo ng production. Hindi tayo order nang wala tayong nakaschedule na production today. Diba? Or, yung in-order natin, class, from the supplier, alam natin na pag dumating yan, meron tayong nakaschedule na production. Ibig sabihin, kunwari nga, sabi ko nga, kung tayo ay may production schedule today, dapat alam natin kung kailan darating yung ating in-order. Kaya dapat alam din natin yung lead time ng supplier natin. So depende kasi yan sa layo, ano, nung mga supplier. Baka yung iba, 1 day lamang makapag-deliver na sila. Yung iba naman, sabi natin 3 days. Paano kung galing sa abroad? Siyempre, ganun din. Mas matagal yon. That's why, ini-schedule natin yung ating production process. Okay? Para, yun nga, yung demand, ma-meet natin at the same time, ma-maintain natin yung minimal level of stock ng inventory natin. Yung hindi tayo kailangan masyadong mag-stock ng marami. Kasi nga, remember, yung mga stock na yan, may cost yan. May gasto siya. Kahit nakatago lang yan o nakalagay lang yan sa warehouse, di ba? It costs something, di ba? Kumakain ng pera yan. Okay? So actually, mamaya I'll discuss more. And the last one is, pabasa, Miss Alicia. Continuous monitoring and adjustment. Constant monitoring of inventory levels, suppliers, performance, and production schedules is essential for adapting quickly to changes in demand and ensuring effective inventory management. Okay. Thank you. Now, again, this is sabi nga, no, inventory management system. So that's why continuous monitoring is very important. Okay? So, minomonitor natin lahat. The forecast, our supplier, our production schedule. Bakit? Because we need to adjust. Hindi pwede na naka-fix ka lang basta. Kasi paano kung nagka-problema nga? So, ibig sabihin, dapat meron kang plan B or meron kang tinatawag na troubleshoot. Sa mga companies na malalaki class, ganon, meron silang plan B kung sakaling magkaroon ng problem. Okay? Dapat alam nila kung paano mag-adjust. Okay? Para hindi masira yung kanilang o magka-problema when it comes to their production. Kasi again, pag nag-stop production ka class, it also costs money. Okay? Now, again, sabi nga, for JIT or JIT manufacturing to succeed class, ano yung mahalaga? Una-una, sabi nga dito, companies must have a steady production. Okay? Hindi yung sulput-sulput lang syempre yung production mo. Syempre, kasi yung supplier mo din naman, magsasawa yan na, paano-ano lang naman pala to umorder, hindi ba? Kung maisipan lang. Syempre, yung mga supplier mo, gusto naman din, continuous yung kita. So, syempre, ikaw ganun din. Okay? You should have a steady production. Naka-schedule. Okay? Then you have a high-quality workmanship. Okay? High-quality workmanship, remember, yung high-quality workmanship, hindi lang sa iyo, pati din dapat sa supplier mo. Okay? And then dapat daw, meron tinatawag na glitch-free plant machinery. Ibig sabihin nun, class, hanggat maaari, wala kang masyadong problema when it comes to your plant machinery. Kasi once na nagka-problema, again, stop ang production mo. Okay? And then, you should have a reliable supplier. Okay? For your JIT inventory for your JIT inventory work. Okay? So do you follow, class? Okay.
Now, ano yung 4 steps for the JIT inventory? Now, this step class is just a guide, ano? Hindi naman very strict mo na kailangan i-follow ako kasi nga this one is mga ano lang naman, principle. So, binigyan tayo ng guide or steps para i-adapt yung JIT inventory system. Okay, so let's start with number 1, Miss Dane. Dane? Wait. Yan. 1 po ba, sir? Okay, yes. Number 1 is identity critical components. Determine which components are essential for just-in-time production. Okay, thank you. So the first step daw ay you need to identify critical components. Okay? Now, remember that marami tayong dapat isaalang-alang when we want to adopt yung JIT. Hindi naman kasi lahat ng company class ay gumagamit ng JIT. Actually, pili lang yung gumagamit ng JIT, Kasi nga hindi Hello? Sorry, naputol po yung connection ko. Okay na po, malinaw na.
Yes po. Okay. So to continue, sabi ko nga, hindi lahat ng company ay nag-a-adapt o gumagamit ng just-in-time. Okay. Kasi nga, medyo rin siya, sabihin natin na hindi para sa lahat. Okay. Kaya, if you want to adopt JIT, sabi nga, kailangan mong pag-aralan yung mga, sabi mo, yung buong company mo. Okay? Kasi i-restructure mo yan. Tawag dito, yung production process mo kailangan pag-aralan. May planning yan. Okay? So, para bago ka mag-adapt, maka-adapt sa just-in-time. Actually, sabi nga natin, medyo magastos pa. Okay? So, pag-aaralan mo yung company mo. Okay? Pag-aaralan mo yung mga components ng company mo and para before you can adapt to the just-in-time inventory system. Okay. So next po is number 2. Sino po? Si Jenny Ventura. Supplier collaboration. Developing strong, flexible partnership with suppliers ensure essential materials, continuous reliable flow. Ayan. So, ang susunod po is, makikipag-usap ka sa mga supplier. Okay? So, collaboration. Strong, sabi nga, you need to develop a strong partnership. Okay? Flexible na rin with your supplier. Actually, long-term relationship ang maganda, no? Kasi you need to trust your supplier, your supplier, you need kailangan pagkatiwalaan ka din. Okay? Yung iba nga ginagawa, class, okay, when it comes to collaboration, so nagmo-move pa nga yung mga company doon sa malapit sa supplier nila. Okay? So may nabasa ako na gano'n na ang ano bang companies nila, kunwari lang gumagawa sila ng shoes, so they need leather for their shoes. So yung kanilang supplier, sila na mismo yung lumapit. Okay, nagpatayo sila ng kanilang factory near doon sa supplier nila para parang walking distance lang, sabihin natin na madali nilang makukuha yung kanilang mga raw materials kasi nga katabi na lang nila. Okay, so yun. Next po is number 3, Miss Jelaine. Process streamlining, optimizing production process to eliminate waste and increase throughput is crucial for JIT success. Okay, thank you. Now, when it comes to process streamlining, so again, yung production process mo po, pag-aaralan mo yan kasi nga another way is para mas mapaganda yung tawag dito, para mapabilis, okay, yung production process mo is to streamline your production process. Paano po ibig sabihin ng streamline? Yung mga hindi mahalagang mga sa step, pwede mo na siyang tanggalin, class. Okay? Pwede mo na siyang minsan pag-isahin. Okay? An example nito, class, is pag-aaralan mo yung step by step flow ng product mo. Yung paano siya sinimulan, okay, saan siya mag-move, di ba? Hanggang sa matapos. Okay, tignan mo kung ano yung mga mahalaga na doon na process, tapos sa tingin mo yung mga hindi masyadong mahalaga or pwede nang pagsamahin in one process, okay, para mapabilis. Okay, kaya kung mapansin nyo, yung mga car manufacturing, okay, kung nakapanood na kayo, o sabihin natin yung mga, meron ako napapanood before, yung how does it work? Meaning, papakita sa atin yung production flow ng isang company, papakita niya sa inyo kung paano sinisimulan yung production ng isang kotse, okay, na magbi-build sila nung yung pinakakaha ng kotse. Okay, yun yung una yata. Hindi ako sure kung hindi ko na matandaan, pero parang gano'n, yung pinaka kaha nung parang tawag doon sa skeleton, di ba? Skeleton ng kotse.
tapos pipinturahan, ilulubog sa, meron silang mga chemical na kung saan iyaano siya para hindi kalawangin. And then, magmumove sa susunod na production wherein kakabitan na ng mga, yung pinaka-cover, lalagyan na ng makina, then gulong. So, pinag-aralan yun, class, okay, para mapabilis. Hindi yun basta-basta lang na ganun lang yung ginawa nila, no? So, you need to streamline your process. Okay? So, yun po. Next po, number 4. Jewel. Hello, Miss Jewel. Number 4, quality management. High quality standards are vital to avoid delays and rework, which can disrupt the finely tuned GIT system. Okay. Thank you. Now, ito po, isa mahalaga, no? Yung quality management po, okay, hindi lang po dun sa mismong manufacturer. For example, ako yung nagma-manufacture ng, di ba, tables and chairs na yari sa kahoy at bakal. Now, pag-order ko pa lang po sa supplier, dapat quality na rin yung in-order ko. Meaning, yun nga, that's why meron tayong supplier collaboration. Dapat yun nga, meron tayong, we have a strong relationship, flexible partnership with the supplier because kailangan sa kanila pa lang quality na yung in-order natin ng mga materials. Kasing class, di ba, for example, umorder nga ako ng nag-forecast ako na kailangan kong gumawa ng, may demand ako for 10 tables, di ba? And 100 chairs. So, syempre, order na ako ng enough na wood and metal para dun sa gagawin kong 100 na chairs and 10 tables. Now, yung supplier, syempre, i-check na nila for quality yung mga kahoy at bakal. Ngayon, pag i-deliver sa akin, dapat, syempre, i-check ko pa rin yon. Pero dapat, ang ano ko is mataas na yung quality nun. Kasi class, kung sakaling pagdating sa akin, mayroong defect. May sira yung kahoy, okay, may defect yung bakal, hindi ko pwede siyang gamitin. What will happen? Mag-stop production ako. Okay? Or kukunti lang yung mapoproduce ko. Sa halip na makagawa ako ng 10 table and 100 chairs, hindi ko mapufulfill yung order or yung demand ng aking customer because hindi quality yung i-deliver sa akin. Dahil remember, pagdating sa akin noong raw materials, diretso na kaagad yun sa production process. Okay? And enough lamang yung in-order ko para sa ima-manufacturer ko. Okay? So usually, pagkatapos kong i-manufacture, diretsong delivery agad yan. Okay? Ganun kasi yung idea ng just in time. Hindi ko yun i-stock. Okay? Hindi yung kunwari gawa lang ako ng gawa. Okay? Tapos i-stock ko doon sa warehouse ko. Tapos antayin ko na lang may bumili. Paano kung walang bumili? Nakatiwangwang lang doon yung mga tables and chairs, 'di ba? Sa just-in-time class, hindi ganon. Okay? Alam ko na meron akong mga customer na bibili. Okay? Kaya, yung ginawa ko na 100 chairs and 10 tables, diretso na agad sa kanila pagkatapos kong i-manufacture. So, wala akong masyadong stock ng finished goods. Okay? Because it costs money again. 'Di ba? Pagka in-stock mo 'yan, magbabayad ka ng warehouse, magbayad ka ng kuryente, magbayad ka ng security guard, 'di ba? Pagka kukunti lang yung stock mo or wala kang stock, mababawasan yung gastos mo. Do you follow, class? Nasundan po 'yon. Okay. Continue. Ano yung mga advantages o kagandahan pagka nag-adapt ka ng JIT? Kung sakasakali, ano? Okay. John Michael, can you read the first one? Reduce inventory cost. JIT significantly cuts costs related to inventory management by reducing the need for storage, minimizing insurance expenses, and decreasing the risk of obsolescence and depreciation.
Thank you. Okay, so yan nga, no? Ang isa sa mga advantages or kagandahan is nababawasan yung gastos mo for the inventory. Kasi nga sabi ko kanina, pag wala kang masyadong stock, o sabihin natin wala kang stock, wala kang gastos masyado. Kasi nga, remember, kung sakaling napakadami mong manufacture, tapos natutulog lang yan sa warehouse mo. Tapos nabulok. 'Di ba? Nabulok siya. Sayang. Katulad nung may before may issue na yung gatas, di ko alam kung anong gatas 'yon. Kung gatas yata ng parang sa mga baby. Okay? Pero syempre lang naman ito, no? Kaya lang nagkaroon ng issue na doon sa warehouse nila parang tumutulo. Okay? So nabasa, natuluan yung mga gatas, which is, di ba lata usually yung iba. Lata yung lalagyan nila. So syempre kinalawang. So dahil kinalawang, nasayang, hindi na pwede siyang ibenta. Kasi pag kinalawang na yon, di ba, magkakaroon na ng problema dun sa yung laman. So, yun, isa yun sa mga issue na pagka sobrang dami mong stock na hindi kaagad na ibenta o nadala sa customer, then, yan, pwede siyang sabi nga natin, no, masira, okay, ma-obsolete, or mag-depreciate lamang. Magbabayad ka rin ng insurance, di ba, for the storage. Okay? Do you follow? Okay, the next one, another advantage, class, si Justin. Babasa naman po. Increase efficiency by ensuring materials are only ordered and received as needed. JIT maximizes workspace usage and accelerates response to market fluctuations, making operations more agile. Okay, thank you. So napapataas yung efficiency, kasi nga enough lamang yung mo, 'di ba, yung stock mo diretso na sa production, so mabilis. Okay? Tapos yung workspace mo, 'di ba? Sabi nga inayos mo ng maganda para mabilis kang makapag-produce, tapos para diretso agad sa customer. So because of that, tumataas yung efficiency, yung production efficiency mo. Siyempre, kikita ka ng mas maganda pagka ganun, Actually, yung iba nga na sa car manufacturer, car manufacturer, because it is already automated, they can manufacture cars napakabilis in less than a day yata. Oh, parang ganun. Okay, next po, another advantage. Kristen Herschel. Enhanced quality control. The JIT approach emphasizes quality as materials are used, promptly reducing the likelihood of damage and degradation, and ensuring products are manufactured with the best available inputs. Thank you. So dahil nga kanina nabanggit na natin na yung quality management, from the supplier pa lang, inaasahan na natin na may na nila, meron na silang mataas na quality control for their product. So pagdating sa atin, ang natin, mataas na yung quality. Kaya pagka ginamit natin siya, 'di ba? Ginamit natin at bimuo na tayo ng ating product. Yung quality ng ating product ay maganda. Okay? Kasi nga from the supplier pa lang, the raw materials, mataas na yung quality. So pagdating sa atin, syempre, tuloy-tuloy na yon, 'di ba? Yung high quality ng product. Okay? Hanggang sa matapos. Okay? And then the last, Miss Christine Joy. Stronger supplier relationships. Tighter collaboration with suppliers under JIT systems fosters a mutual dependency that can enhance the reliability and quality of supplies. Okay, thank you.
So because of, yun nga, our, di ba, collaboration with the supplier, so magkakaroon tayo ng stronger supplier relationship. Dahil sa tagal na natin na kumukuha sa kanila, di ba, magkakaroon tayo ng mutual dependency with them. At sila din, magkakaroon ng mutual dependency na rin sa atin. Kasi parang, big give and take yan di ba? Dahil inaasahan natin sila umaasa sa atin, kaya yung pag-deliver nila sa atin, syempre, talagang gagalingan nila. At the same time, tayo naman, magbabayad tayo ng maaga sa kanila at hindi natin sila, tawag dito, maaga tayong nagbabayad sa kanila at maganda yung pagbabayad natin sa kanila, di ba? Para yung tiwala nila sa atin. Okay? So, yun, magkaroon tayo ng magandang relationship with our supplier. Okay? So, and dahil doon, gaganda yung quality ng product. Okay? So, those are the different advantages paggamit ng JIT. But of course, kung may advantages, meron ding disadvantages. Okay? So, let us now discuss ano naman yung mga possible disadvantages kung sakaling mag-adapt ka ng JIT. Okay? Miss Lady, the first one. High dependency on suppliers. JIT systems rely heavily on the punctuality and reliability of suppliers. Any disruptions can lead to significant delays and increase operational risk. Okay. So, yan. Dahil nga dependent ka dun sa supplier mo, kung sakaling ang hindi na-deliver agad, dahil nga nagka-problema, what will happen? Diba? So, yun. So, pag na-disrupt, okay, kunwari lang, na-traffic siya sa hindi inaasang pangyayari, katulad nung nagkaroon ng na-close, for example, yung road because nagkaroon ng problema, like what happened dun sa NLEX, kasi merong truck na tumama dun sa, yung mataas yung truck, tumama dun sa overpass. So, nag-create siya ng problema. So, nag-create siya ng traffic for how many days. So, kung sakaling galing dun sa Manila or sa South, yung iyong supplier papunta dito sa North, sa Bulacan, at walang ibang dadaanan kundi doon, wala tayong magagawa. Diba? Dahil yung supplier natin, doon galing. Okay. Next po is Miss Laarni, tama? Risk of stockouts. With minimal inventory on hand, JIT systems are susceptible to stockouts, which can halt production lines if any part of the inventory fails to arrive on time. Okay, so in connection with the first one, because yung sa JIT nga kasi it's either zero or very minimal yung stock. Enough lamang, okay, for the production. So that's why umorder sila ng sakto sa pagdating nung kanilang raw materials. Meron lang enough sila na naka-stock. Na kung sakali nga na hindi dumating, what will happen? So wala kang gagamitin, 'di ba? So stop production ka. Actually nangyari yan doon sa sister ko, yung pinagtatrabahuhan niya, na nagka-problema sila sa pier kasi galing nasa barko yung mga raw materials nila. Okay? Pagkatapos, parang nagka-problema sa pier. Hindi ko alam kung ano yung naging issue noon sa mga truck yata. So, hindi nila maibaba yung kanilang mga raw materials, okay, sa barko. So, na-stop production sila for one day. And it costs money, di ba? Kasi, remember, yung dapat naman ma-manufacture nila for this day, diretso dapat yan sa customer. Hindi nila na-deliver. Okay? So, yun po. Next po, the third one, Micaela Grace. Initial implementation costs. Transitioning to a JNT system can involve
substantial initial costs, including investment in new technology and process redesign to accommodate the new inventory approach. Thank you. Now, kung sakali class na gagamit ka ng JIT, dati traditional yung ginagamit mo, tapos i-adapt mo yung JIT, ang isang sa problema is the initial implementation cost. Medyo magastos siya kasi nga kailangan mo ng bagong mga investment for technology. Okay? Tapos i-redesign mo yung process mo para mapabilis o para mag-adapt dun sa JIT system. Ano? Kaya, sabihin natin na yung iba siguro, pagka walang masyadong, hindi enough yung kanilang budget, hindi sila nag-a-adapt ng JIT. Okay? Because of, yun nga, gastos. Okay? And then, the last one, okay, Ms. Nika. Complexity in planning. Effective JIT implementation requires intricate planning and accurate demand forecasting, demanding a high level of coordination with suppliers to ensure smooth operation. Additionally, the cons of JIT inventory include the need for meticulous coordination and susceptibility to disruption due to various factors. Okay, thank you. So ayan, the last one is, sabi nga, very complex yung planning. Okay? Bakit? Kasi nga, remember, yung supply chain, di ba? Lahat halos pag-aaralan mo no? From your production, di ba? Your demand, ipo-forecast mo na. Okay, syempre, kailangan mo paano mo siya ipo-forecast ng tama? Na ilan ba yung o-order sa akin? Ganong karami yung ipoproduce ko? Ganong karami yung o-orderin ko? Kanino ko o-order? Okay? Paano kung sakaling hindi dumating yung aking order? Ano ang gagawin ko? So lahat ng yan iisipin mo, no? So that's why ngayon naman kasi because of technology, okay? Yun nga lang, sabi nga kanina, implementation cost for the new technology. Kaya mahalaga na yung technology ngayon, yung mga computerization na yan. Kaya magastos nga ang pag-adapt ng JIT. And because of the planning. Okay? Kasi marami na rin kasing mga system ngayon, mga sabi natin AI, 'di ba? Na pwedeng magamit in planning. Okay? So yun po ang mga disadvantages of JIT. Na hopefully yung mga gumagamit naman syempre ng JIT mas lamang yung kanilang advantages, 'di ba? Now, example of JIT, actually yung Toyota Motor Corporation, sila po yung pioneer, okay, na nag-adopt ng JIT. Okay, actually noong 1970 pa nila yon in-adopt. And sabi nga dito, it took them 20 years bago nila na perfect. Diba? Medyo matagal din. Okay? Siyempre may kaproblema din sila during that time. Hindi yun agad-agad. Pero as time goes by, nung na-perfect na nga nila, then yun. Gumanda na yung kanilang production process, 'di ba? Kaya ang ganda na ng kanilang company, Of course, di lang naman Toyota ang gumagamit ng JIT. Meron pang iba. Pero sometimes hindi naman nila tinatawag na JIT, Iba ang tawag nila. Kasi yung JIT minsan ang tawag nga diyan is Toyota Production System. Okay? TPS. Okay? And yung iba pang gumagamit ay yung katulad ng Motorola, okay, ng IBM, okay, na naka-pattern dun sa JIT. Sometimes they call it the lean manufacturing. Okay. Yun po yung ahawig ng JIT. Okay. Okay. So in connection with the JIT class, we will now move to backflash costing.
Okay? Or sometimes we call it backflash accounting. Okay. So, pwede po bang pabasa? What is the meaning of backflash costing? Princess Raisa. Backflash costing is a product costing system generally used in a just-in-time inventory system. In short, it is an accounting method that records the cost associated with purchasing a good or service only after they are produced, completed, or sold. Backflash costing is also commonly referred to as backflash accounting. Okay, thank you. Now, kung gumagamit ka daw ng just-in-time class inventory system, usually, ang gagamitin mo daw na accounting or sabing costing ay backflash. Okay? Kasi mas madali daw na gumamit ng backflash costing if you are using the just-in-time. Now, ano ba nga yun? Actually, parang shortcut method ito, class, yung backflash costing. Okay? So, hindi na, sabi nga dito, eliminates detailed tracking of expenses. Hindi natin iniisa-isang tinitrace yung pagre-record ng ating mga expenses. Okay? Kasi sa traditional ganun, class, bawat gastos, bawat movement, hindi ba? Doon sa cost flow natin, kung tatandaan ninyo, nire-record natin. Dito, class, ay parang nag-shortcut method tayo. Okay? So, pabasa naman po how backflash costing works. Rachel. Miss Rachel. Wala po. Okay, Miss Rinoa. Ayun pala. Sige, go ahead. Flashing. Cost to the end of the production runs eliminates the detailed tracking of expenses such as raw material and labor costs throughout the manufacturing process, which is a feature of traditional costing systems. This allows the company to simplify its expense tracking processes, thus saving accounting and processing costs. But it may also limit the detail of information that the company retains related to individuals' costs for production and sales. Okay. So, thank you. Now, minsan kung tawagin nga itong backflash accounting ay delayed. Okay, delayed costing. Ano? Bakit nga delayed? Kasi nga, class, hindi ka agad natin inire-record. Okay? Meron tayong mga trigger points wherein hindi lahat ng mga transaction ay inire-record. Okay? Dahil nga shortcut ito, hindi natin nire-record yung work in process. Kasi nga, minimal na lang siya. Kasi nga, remember, pag dumating yung ating raw materials, diretso na sa production process. Tapos, dahil nga, we eliminate, okay, yun ang idea natin. We try to eliminate the, the inventory. So, ibig sabihin nun, konting-konti na lang yung ating work in process. So, diretso na agad sa finished goods. And then, pagdating sa finished goods, pag natapos na, diretso na agad sa cost of goods sold. So, ang gagawin natin, magbo-work back tayo. Okay? So, magwo-work back tayo. Kaya ang tawag nga, flashing. Okay? Kaya backflash. So, mag-work back, tapos ipa-flash natin yung mga amounts na kailangan nating i-record. Okay, yun po yung idea. Okay, so para mas maintindihan, meron tayong figure dito, 1 and 2, comparing traditional costing at saka yung ating backflash accounting. Okay? So kung mapansin ninyo, class, yung ating traditional sa figure 1, di ba ito yung cost flow? Meron tayong materials, pag nag-record tayo, we debit raw materials, di ba? Credit accounts payable kung inutang siya. And then, pagka kumuha tayo ng materials sa warehouse, dadali natin sa sa production process. So we call it, i-record natin yon as work in process, di ba? Tapos, at the end of the accounting period, may mga hindi natatapos, di ba? Kaya meron tayong mga work in process inventory. So yan, mapansin niyo. Meron mga hindi tapos. Now,
Pagka natapos naman, didiretso na yun sa finished goods. So mapansin nyo, yung flow is medyo mahaba. Now, if we're going to use backflash accounting, shortcut siya, no? Mapansin niyo, yung raw materials, including the conversion cost, didiretso agad siya sa finished goods. Okay, i-skip na natin yung work in process accounts. Kasi nga, the idea is, wala halos work in process. Diretso na sa finished goods. Okay, so magre-record na lang tayo, class, once na natapos na yung product. Okay, tapos diretso agad sa cost of goods sold or cost of sales kasi ibebenta na rin siya. Okay? So minimal na rin yung account natin for the finished goods kung sakasakali. Okay? Kasi nga pagkatapos na ma-produce, diretso na yan sa customer. Okay? So ganun po yung idea ng backflash costing. Now, to compare, again, traditional, yung ginagawa natin before, no? Tsaka yung JIT. Yung tawag po kasi sa traditional is the push system. Okay, push, patulak. Di ba? P-U-S-H, push, tinutulak natin. While yung JIT naman, ang tawag, class, ay pull system. Pabatak. Okay, P-U-L-L. Bakit ganun ang tawag? Okay, yung push, yung traditional, kaya tinawag na push, class, because gawa ka lang ng gawa. Okay, so for example, sa mga pagkain, manufacture ka lang. Gawa ka lang ng gawa na, pansit canton, di ba? Manufacture ka lang ng manufacture. Kahit walang order, kahit walang demand. Okay? Gagawa ka lang ng gagawa. Pagkatapos, pag natapos, ilan man yung natapos mo, i-deliver mo sa mga customer mo. Okay? Doon naman kasi, class, just in time, kaya tinawag na pull system. Kasi, class, gagawa ka lang, magmamanufacture ka lang because may demand or may order. Okay? So, kung walang demand, hindi ka magmamanufacture. Okay? Kung konti lang yung demand, konti lang yung i-manufacture mo. Okay? Para konti lang yung matitira sa iyo or wala halos kang matitirang stock. Okay, so that is the idea ng JIT. Okay? So do you follow, class? Nasundan po ba? Hello? Now, para mas maintindihan po yung backflash costing, okay, sagutan po natin yung nasa libro na problem. So, kunin niyo po yung book nyo sa chapter 5 po, page 157. Okay. Okay, wait lang ha. Sige po. Hanapin niyo muna yung libro ninyo. Okay, go to page 157. Problem 1. Okay. Okay, hanapin ko lang yung copy ko. Okay. Do you have your copy already, class? I-ready nyo na po yung mga notes ninyo, no? Or kung wala pa po yung notes ninyo sa inyo, then another paper muna yung gamitin ninyo. Then transfer nyo na lang po muna. Transfer nyo na lang later sa notes ninyo. Okay. Now,
Para mas maganda po, no, lagyan niyo po ng chapter kung ano po yung sinasagutan natin para po pag nag-check ako. Okay, alam ko po yung saang chapter yon para po hindi ako nalilito. Nung last na meron ako mga na-checkan halo-halo, ano, nag-check ako ng check pala, iba ng notes yon, iba na pala. Okay. Nag-enjoy ako ka-check kahit hindi ko subject, chine-checkan ko na. Okay. So lagyan niyo po ng chapter or ng pangalan ng subject para hindi ako nalilito. Tsaka pati yung problem, kung anong problem 'yan. Okay. Huwag niyo naman po akong gawing manghuhula. Okay. Sige po. So ready na tayo. Ready na po ang inyong pencil, ball pen, Calicu, and your papers. Okay? Hindi po ako magbibigay ng soft copy ng ng solution. So you need to copy or yung masisipag diyan, pipicturean. Pero mas maganda po ay you follow the computation. Okay? Sige. So problem number 1, ang pangalan po ay Stillwater. Pabasa naman po yung pinaka intro ng problem. Okay, sino po ang Rinoa? Pabasa naman po. Stillwater manufacturing has a cycle time of less than a day. Uses a raw and in-process account and expense or conversion cost to cost of goods sold. At the end of each month, all inventories are counted. Their conversion cost components are estimated and inventory account balance are adjusted accordingly. Raw materials in backflash from RIP to finished goods. The following information is for the month of August. Okay, thank you. So, sabi nga, mabilis daw yung cycle time, yung paggawa, meaning the production process mabilis. So, ibig sabihin, ang ginagamit nga niya daw ay just in time. Tapos, sabi, gumagamit siya ng raw and in process account. Now, sa backflash costing class, so, gumagamit din siya ng backflash costing. Kasi sa backflash costing class, wala na tayong account na work in process. Okay? Tatanggalin natin yon. So, pagsasamahin natin yung account na raw materials o material account at saka work in process. Kaya naging siyang raw and in process or RIP. Okay? Or RIP. Okay? Kasi nga, ang idea natin, wala tayong record ng work in process accounts. Okay? Or minimal. Okay? So usually pagka bumili tayo ng materials, ang usual na ginagamit natin, pag nag-purchase tayo ng raw materials, we debit materials, di ba? And credit accounts payable. Ngayon, hindi na yun ang gagamitin natin. If we're using backflash, we're using RIP account. Okay? Sige. Mamaya makikita ninyo. Now, to answer the problem class, dahil nga parang parang shortcut method. Okay. Magbo-work back tayo. Okay. So we're going to work back. Kaya nga tinawag na backflash, 'di ba? Work back tapos ipa-flush out natin yung amount na nawawala. Okay? Kaya backflash. Okay. So meron ako ditong ginawa na mga T-account, 'di ba? Yan. Mapapansin niyo yung cost flow, yung movement ng cost sa JIT. Okay? So, mapansin niyo meron tayong raw and in process, pinag-isa na nga yung materials and work in process, tapos finished goods. 'Di ba ang talagang in the traditional, tatlo yung ating inventory. 'Di ba? We have materials inventory, work in process inventory, tsaka finished goods inventory. So tatlo. Dito dalawa na lang. Okay? Kung sakasakali nga kasi nga kahit papaano baka meron kang natira pa na finished goods.
Okay, so dalawa na lang ang ating inventory account. So we have the the raw and in process and the finished goods. Tapos, yung pangatlo nating nakita is the cost of goods sold na. Okay, diretso na kasi agad sa cost of goods sold. Now, kung mapansin niyo, in-split ko na rin yung the account or yung ledger ng materials, okay, at saka noong conversion. Okay. So, naka-separate siya kasi mas maintindihan natin pagka in-split natin. Okay. Ayan. So, pero isang ano lang yan ha. Supposedly, isang account siya. So, isang for the materials, isa for the conversion cost. Conversion cost meaning labor, di ba? Direct labor and overhead. Okay? So, ready na, class? Meron na. Pwede niyong kopyahin yan, class. Okay? No, sabihin niyo kung ready na para makapagsimula na tayo. Okay, ready? Excuse me. So, yung first na gagawin po natin is punta po tayo doon sa beginning. Okay, inventory. Ito po. Di ba po yung ating RIP account, meron siyang beginning balance. Okay? So, ito po yun. Yung beginning balance po ng ating RIP account ay 42,600. Tama po ba? Ngayon, sinabi din na 25,000, ayan, 560 ay conversion. Correct? So, ilalagay na po natin yung beginning balance noong conversion cost dito sa baba. Ito po yung conversion cost natin na RIP account. Beginning balance. Nasusundan po. Now, since yung total po niya is 42,600, ibawas na po natin yung 560. Tama? So, pag binawas nyo po yon, magkano po yon? How much? $42,600 minus 25,560. How much? Yeah. Okay, thank you. 17. Okay, thank you po. Saan po natin ilalagay yon? Yun po yung materials. Diba? Dito yun. Ayan. So, in-split lang natin. Nasundan po. Okay, nasundan na. Okay, sumunod po, doon naman po tayo sa finished goods beginning. Okay, finished goods inventory beginning. Yung total po niya is 45,000. Pero yung conversion cost niya is 27. So ilalagay ko po dito yon. Ayan, yung 27. Okay? So 45,000 yung total. Minus 27,000. Magkano po yung matitira? Okay, 18. Tama. So, saan ko po ilalagay yon? So, dito sa beginning balance. Remember, beginning balance is naka-debit, ano? Okay? Asset po kasi, di ba? Mga inventory yan. So, asset siya. So, debit po. Okay. Next po, punta tayo dito. So, yung susunod po na makikita natin is the
the raw materials purchases on credit. So bumili tayo ng raw materials on credit. So ano po yung journal entry natin pagka bumili tayo ng raw materials? Class? What is our journal entry? Hello? What is Debit our material, credit cash. ano siya, no? Credit, ibig sabihin. The accounts payable. Okay, accounts payable. Thank you. Now, ito po yung ating unang journal entry. Okay. Sometimes tawagin nila, no, trigger points. So, pwede na po natin itong i-journal entry class. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo kanina, instead of materials, ang gagamitin na po nating account ay RIP, raw and in process. Okay? So, yun lang po yung pagkakaiba sa ano. So, ito po yung ating first journal entry. Okay, raw and in process 356,000 and credit accounts payable 356. Okay po ba? Nasundan? Okay. Now, kung ilalagay po natin yan sa ating T account, saan po natin yan ilalagay? Siyempre, dito sa debit nung raw in process. Ito yun, di ba? So, dito natin yan ilalagay sa debit side. Ito. Diba? So, that is the first journal entry. Okay po ba? Okay. Next po is yung ating... Okay. So, actually, class, diba, dun sa sinabi natin kanina, pagka bumili tayo, diretso sa production. Tapos hindi muna tayo magjo-journal entry after that. Aantayin muna natin na matapos. Okay? Maging finished goods. Tapos mabenta. Okay? So after that, at the end of the accounting period, ano gagawin natin? Bibilangin na natin kung ilan yung natapos at natira. Okay? That's why meron tayong may binigay dito na ending balance or sinasabi natin na RIP ending balance. Okay? So our raw and in process ending balance is, ang total po niya is magkano? 22,500. At 13,500 nun class ay conversion. So saan natin ilalagay yon? Dito na po sa ilalim kasi ending balance na. Okay? So 13,500. Tama po ba? Nasundan? Now, yung 22,000, that is the total. 22,500 minus 13,500. Katulad nung kanina. O, magkano po matitira? Okay. Thank you. 9,000. So, that is the ending balance ng RIP materials. Tama? So, dito natin siya ilalagay. Ay, sorry. Yan. So, dito yan sa materials. Ending balance. Of course, debit pa rin yun. Okay. Now, let's move to the finished goods ending. So, again, nag-inventaryo siya. Meron siyang natira na mga hindi na benta na finished goods. So, yun. 16,000 daw po yung total. Pero yung conversion nun ay 9,600. Okay, so dito natin ilalagay yung 9,600. Okay. Again, 16,000 yung total minus 9,600. Magkano po yung balance? Okay. 6,400. O saan po natin ilalagay yan? Dito. Sa ending balance ng finished goods materials. Okay po. Okay. So wala na, ang pinakahuli na given ay ito na, no. Yung ating nagamit na direct labor at factory overhead. So sabi, nag-incur siya ng direct labor na 350,000 at factory overhead na 196,000. So yun po yung ating second actually na journal entry. Okay? Now,
Hindi ba remember ang atin pong tawag dito, pag nag-incur po tayo ng direct labor, ano po ang journal entry natin? Work Dati in po, process. again, work in process and credit accrued payroll, di ba? Yun po yung ating journal entry. Pero dito class, dahil nga hindi tayo gumagamit ng work in process account, diretso na kaagad yan sa cost of goods sold. Okay? So, ididiretso natin sa cost of goods sold account. Okay? At kung sa factory overhead naman, pagka nag-incur ka, hindi nag-incur, applied ka ng factory overhead, what is the journal entry? Hindi ba work in process din, debit, and credit, factory overhead applied. Naalala nyo po? Pagka nag-apply tayo ng factory overhead, di ba? Naka-credit yung factory overhead applied. Now, yung factory overhead control, the same pa rin po yun, the same journal entry, kaya lang, in-skip na po siya dito. Okay? So, pwede na po nating i-total yung dalawa. Kasi nga, conversion cost yan eh. That is the total conversion cost. Okay? So, 350, okay, plus, ano yan? 196. Magkano po yan? I-total nyo na po. Okay, 546,000. Okay, thank you. So ngayon, class, ito po yung ating, dito na agad natin siya i-record. So actually, yung ating journal entry is, ide-debit natin ay cost of goods sold na instead of work in process. Dinidiretso na kaagad sa cost of goods sold. Okay, so we debit cost of goods sold, di ba? 546. Ano yung credit natin? Pagka payroll, accrued payroll, and pagka factory overhead applied, credit din. Okay? So, nasundan. Okay. So, mapansin nyo, naka-debit ito, no? So, pwede ko na siyang ilagay dito sa ating T-account. Ayan. Sorry. 546. Okay. So, 546. So, ito po yung ating second journal entry. Okay. So, dahil wala na pong ibang given, ano na po yung gagawin natin para makapag-record tayo nung iba pa? Okay. Since tapos na po yung production process, end of the accounting period na. Okay. Ang gagawin po natin ay magba-backflash na po tayo. Okay. So, mag-work back po tayo. Okay. So, since given na po yung ating beginning, meron tayong purchases. Okay, simulan po natin dito sa raw and in process. So, meron po tayong beginning, meron tayong purchases, meron tayong ending. Okay. Ibig sabihin, class, meron tayong nawawalang amount dito sa credit side. Okay. So, paano po natin makakompute yun? So, add nyo lang po yung dalawa. 17,000. Okay. 40 plus 356. Tapos, ibawas nyo po yung ending. 9,000. So, minus 9,000. Magkano po yun? Excuse me. Hello. Okay. 360 po. Parang may kulang na 40. 364, 040 po. Okay, may 40 pa. No? Okay, so dito na po natin yung ilalagay sa credit. Okay. Thank you po. Ayan. Saan po papunta yan? So kung kinredit po natin ito,
sa raw and in process, saan po yan papunta? Saan po siya pupunta? Kung susundin natin yung cost flow, papunta po yan sa finished goods. Tama? So, papasok yan sa finished goods. Follow. Oh, ito na po yung third journal entry natin. Susundan lang natin yung flow. So, dinebit natin yung finished goods, 364.40, at ikinredit natin yung raw and in process. So, dito po yan. Okay? Okay. Next, dito naman po tayo sa finished goods. Okay. So, meron tayong beginning, meron na tayong pumasok na so, pwede plus 364,040. Tapos po, ibawas nyo po yung ending na 6,400. O, magkano po yon? Pupunta yan, 10 ang flow niyan, yung finished goods. Pupunta yan sa saan po? Papunta dun po siya papunta. So, ibig sabihin, ang journal entry po natin ay magde-debit tayo ng cost of goods sold at magke-credit tayo ng finished goods. Okay, that is our fourth journal entry. Okay, nasundan po. And then, yung huli po natin is ito, yung ating raw and in process na conversion. Now, meron tayong beginning na 25,560. Meron tayong ending na 13,500. Ano napansin niyo? Nabawasan. So, ibig sabihin, kailangan nating mag-credit. Okay? So, magkano po yung difference? So, 25,560 minus 13,500. O, magkano po yung difference nun? Okay, 12,060. So, i-credit po natin yon. Okay. And for the finished goods inventory conversion, 27 po yung beginning, ang ending po niya ay 96. Ibig sabihin, nabawasan din siya. Kunin niyo po yung difference. So, 27,000 minus 96. Magkano po yon? Okay, magkano? Okay, 17,400. Okay. So, i-credit din po natin yun. Okay, so ito po yung yung natin ay 29,460 na cost of goods.
Nasundan po? Okay. So kung wala pong tanong, then bigyan ko na lang po kayo ng assignment. Yun po yung gagawin ninyo, no?